Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Saan man pong panig kayo ng mundo ngayon, mga kabunyog, nandyan man po kayo sa labas ng bansa o dito man po kayo sa Pilipinas. Anong oras man po sa inyo ngayon dyan, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, so mga kabunyog, ang topic natin ngayon, Tebes, kinausap na ng mga NBI sa Timor-Leste. So, ito pala mga kabunyog, itong ikikwento ko sa inyo, ito yung mga pangyayari pala doon sa pag-aresto kay Tebes. Ngayon lang ito lumilitaw, ngayon lang ito lumilitaw. So, kumbaga, ito yung mga bagay na hindi ko pa sa inyo na ikwento nung nakaraang mga araw. Okay, so mga kabunyog ito, may ilan ako ditong pictures may ilan akong pictures na ipapakita sa inyo. Nung lumabas yung red notice sa Interpol, ito po 'yon. Ito yung red notice sa Interpol. Nandyan po yung identity particulars. So, nandyan na yung pangalan ni Tebes nang ipinost ito sa red notice ng Interpol, International Police, lahat ng mga states o gobyerno na miyembro ng International Police ay obligadong tumulong. Kapag may ipinost na red notice sa Interpol, lahat ng mga bansang miyembro ng International Police tulad ng Timor-Leste, member dyan, ang Pilipinas, member dyan. Ang ibig sabihin yan, kung saan man yan nandun, itong nakalagay na tao na pinost sa red notice, obligasyon ng mga miyembrong bansa ng Interpol na kung nandun ito sa bansa nila, arestuhin. At hawakan pansamantala, i-detain provisionally o pansamantala habang kino-coordinate pa nung bansang nag-request ng pagpapaaresto sa kanila. So dito, ang bansang nag-request na arestuhin itong si Tebes, tayo. Ngayon, ang rule dyan sa Interpol, kapag nandun yan sa isang bansa na member ng Interpol, tulad ng Timor-Leste, arestuhin siya. I-hold muna, i-detain nila, tapos makikikoordinate yung bansang nagre-request na arestuhin siya. So ang nangyari pala dito mga kabunyog, nandun na pala sa Timor-Leste yung mga NBI. Ito mga kabunyog, ang head ng NBI na nandun na ito, sino nga ba yan? NBI, ito ang chief ng NBI, siya ang hepe mismo, director ng NBI, si NBI Chief De Lemos. De Lemos ang apelyido nito Attorney De Lemos. Ngayon, itong si Attorney De Lemos at ilang pang mga kasamahan niya sa NBI, nandun na pala sila sa Timor-Leste ilang araw bago inaresto si Tebes. Kumbaga nakikoordinate na talaga sila. Nasa plano na talaga ng Timor-Leste Police na aarestuhin ito. Ngayon, para sa maayos na coordination, nakipag-coordinate ang Timor-Leste Police sa NBI ng Pilipinas. Pinapunta na doon ng NBI. Ito, nakikita nyo yung picture. Yung nasa pinakakanan, yung medyo naka-side view doon sa kanan, si NBI director yan, De Lemos. Yung nandoon na nakaupo sa gitna, yan yung presidente ng Timor-Leste. Naalala nyo yung bumisita dati dito sa Pilipinas? Si Ramos Horta. Yan ang presidente ng Timor-Leste. So, ang Timor-Leste kasi o East Timor, hindi pa naman masyadong komplikadong bansa. Maliit lang naman yan. In fact, bagong bansa pa lang yan. Kalalaya pa lang yan sa Indonesia. Dati kasi sakop yan ng Portugal. Katolikong bansa ang Portugal, parang kung ang Pilipinas sinakop ng Spain, katolikong bansa, ito namang Timor-Leste sinakop ng Portugal. Katolikong bansa din. Actually, 98% yata ng tao sa Timor-Leste o sa East Timor ay katoliko. Katoliko yan. Kaya lang hindi sila hindi sila Espanyol. Kasi hindi naman Kastila o Espanya ang sumakop sa kanila. Ang sumakop sa kanila ay Portugal. Portuguese ang lingwahe nila. Portuguese. Ngayon, kinalaunan nang binitawan na sila ng Portugal, kinuha naman sila ng Indonesia. Kasi malapit lang sila sa Indonesia
Malapit lang yan sa Indonesia. Archipelago kasi ang Timor-Leste o Timor. Isa siyang parang Pilipinas na papaligiran ng dagat. Pero dahil malapit siya sa Indonesia, nang binitiwan siya ng Portugal, kinuha siya ng Indonesia. Kaya nagkaroon pa ng paglaban ang mamamayang East Timorese laban sa mananakop na Indonesia. Kinalaunan, nakalaya sila sa Indonesia. Nagkaroon ng independence movement o pagkilusan para sa pagpapalaya ng East Timor laban sa Indonesia. Nanalo sila hanggang sa tinanong ang mga East Timorese saan ba nila gusto. Gusto ba nilang malaya na o masa ilalim pa rin ng Indonesia? Nanalo yung gusto na nilang maging malaya. Ng mga panahon na yan, alam nyo, alam ko yan noong panahon na student leader pa ako, ang mga leader niyan, si Sanana Gusmao. Kung naalala nyo si Sanana Gusmao. Pero itong si Ramos Horta, leader din ito nila kasama si Sanana Gusmao. Itong si Ramos Horta, dati na itong naging presidente, bumalik na lang uli yata ito sa pagiging presidente. So mabait ito si Ramos Horta, bumisita ito sa Pilipinas nung nakaraang mga buwan. Siguro nung nakaraang taon ito, si Ramos Horta, kasi ang pagkakapareho nito ng Pilipinas at saka pareho katolikong bansa. Pangalawa, gusto nitong mag-member sa Association of Southeast Asian Nations, itong Timor-Leste. Kaya tinutulungan ito ng Pilipinas. Sa katunayan, nang bumisita dito ang presidente ng Timor-Leste, itong si Ramos Horta, ang sadya niya noon ay tulungan siya ang Timor-Leste ng Pilipinas na maging membro ng Association of Southeast Asian Nations. Kasi parang ngayon, observer status. Nangako naman ang Pilipinas na tutulungan. Kaya nga, dahil sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Timor-Leste, hindi inaprubahan ng Timor-Leste yung application para sa political asylum ni Tebes. Ang totoo, si Tebes, maraming mga connections doon sa Timor-Leste. Maraming connection siya doon kasi may mga politiko doon na kaibigan ni Tebes. Actually, ang plano nga sana ni Tebes doon, magtatayo yata ng ng negosyo sa mga pasugalan tulad ng cockfighting. Kasi mahilig sa cockfighting din doon sa Timor-Leste. Kaya kung napagbigyan talaga si Tebes ng kanyang request ng political asylum, yung application niya, mahihirapan na ang Pilipinas. Kasi hindi na siya pwedeng arestuhin kasi na siya doon. Prove na ang kanyang political asylum. So mabuti na lang at hindi inaprubahan ng Timor-Leste yung political asylum. Ngayon, kaya lang siyempre, dahil demokratikong bansa din ang Timor-Leste, hindi rin sila pwedeng hindi sumunod sa due process. Kahit pa foreigner yan doon si Tebes, kinikilala rin yan yung mga karapatang sibil at saka yung mga political rights, yung karapatan niya. Kahit siya dayuhan doon, mayroon pa rin yung karapatan. Kaya hindi rin siya kaagad-agad inaresto doon. Pero nung na-cancel yung kanyang passport, linagay na nga siya sa red notice, nung nilagay na sa red notice ang kanyang pangalan, mayroon ng legal na basihan ang Timor-Leste para siya'y arestuhin. At nag-coordinate na ngayon yung Timor-Leste authorities sa Pilipinas. So pinadala ng Pilipinas, ng Department of Justice, itong si NBI Director De Limos. Yang nakikita nyo pong nakaputi, yang nakasalamin, na puti na ang buhok. Si De Limos po yan. Yan yung chief ng NBI dito. Pinapunta doon. Kasama niya ang ilan pang tauhan. Nakipag-meet sila sa presidente ng Timor-Leste, kay Ramos Horta, at mayroong go signal na ang gobyerno ng Timor-Leste na isagawa na ang pag-aresto. So 2 araw matapos dumating yung NBI doon, isinagawa na ng Timor-Leste Police yung kanilang pag-aresto kay Tebes. Hindi naman pwedeng sumabay ang NBI sa pag-aresto kasi
siyempre may sovereignty ang bansa na Timor-Leste. Hindi naman pwedeng sumama ang dayuhan sa pag-aresto. Kaya, kumbaga naka-standby na yung NBI kasi 2 days before pa inaresto, nandun na ang NBI. Oh. Kaya yan po yung nakikita nyo, yan yung pag-aresto kay Tevez. Habang naglalaro ng golf, wala nang nagawa si Tevez kasi ano na yan mayroon ng warrant of arrest sa kanya, Interpol red notice, tinutuko na, wala na, nakatingnan nyo si Tevez, walang nagawa, nakataas na yung kamay. Matapos maaresto si Tevez, dinitain siya ng East Timorese Police, yan, nag-usap. Yung nakikita nyong patalikod na papunta sa pinto, yung naka-dark na walking shorts, naka-dark na walking shorts, pang golf yan Tapos nakaputi na pantaas na nakatalikod, si Tevez yon. Ito namang naka-side view, si De Limos, Minardo De Limos, NBI Director. Kaya nagkita na si Tevez at saka si NBI Director Minardo De Limos. Ayan TV Patrol, NBI Director Minardo De Limos nakipagkita kay ex-representative Arnolfo Tevez matapos maaresto sa Timor-Leste. So yan. Ngayon, ano nang mangyayari dyan? Ay gumagawa pa ng mga legal na maniobra ang kampo ni Tevez. Ito si Minardo De Limos yan. Yan si Minardo De Limos. Itong picture na to, nakikita nyo, patalikod na si Tevez, papunta na dun sa may pinto. Yang naka-side view na puti ang buhok, si Minardo De Limos yan. Yan yung NBI. So nagkita sila doon sa tanggapan ng pulis ng Timor-Leste, yung mga nag-aresto. Kaagad-agad matapos maaresto si Tevez, pinaalam na sa NBI na naaresto na ito. So nag-usap si Tevez at ang mga NBI. Hindi naman sinabi ni Minardo De Limos kung ano ang kanilang napag-usapan. Pero sa press briefing ng DOJ, sinabi nito na inaayos na ang proseso para mapabalik na sa Pilipinas si Tevez. Pwedeng sa pamamagitan ng extradition, pwedeng sa pamamagitan ng deportation. So kung alin ang mabilis, yun ang gagawin. Kaya kumbaga inaayos na habang nandoon ang mga NBI, kasi abogado naman itong si Atty. Minardo De Limos, inaayos na ang mga legal na proseso para madala na sa Pilipinas si Tevez. Dadaan pa po kasi yan sa proseso, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi naman kasi pwedeng mabilisin yan. Hindi naman kasi yan pwedeng basta-basta na lang kasi ang Timor-Leste ay sovereign country din. Malayang bansa yan. Hindi natin pwedeng pakialaman. May mga legal na processes din sila. So halimbawa, sa pag-aresto, hindi tayo pwedeng mag-aresto doon sa bansa nila. Ang mag-aaresto ay sila. Kaya ganun nga ang nangyari. Bagamat nandun na yung NBI. Nandun na. Nung maaresto kaagad si Tevez, kaagad-agad, pinapunta na yung NBI para mag-usap. Pero hindi pa pwedeng dalhin ng NBI yan. Dadaan pa yan sa prosesong legal. Pwedeng extradition or deportation. Pero ang sigurado yan, madadala yan dito sa Pilipinas. Kung ang tanong na lang kung kailan. Kung kailan. Mas mabilis yung deportation. Tama ka, Sasha Indigwid 1967. Kasi canceled na yung passport niya, pwedeng deportation na lang yan. Kasi canceled na yung passport So, yan mga kabunyog. Pero, narinig ko yung interview kay Topacio. Ang sabi ni Topacio, mayroong sariling legal team si Tevez doon sa Timor-Leste. Ginagawan daw ng paraan ng mga abogado ni Tevez sa Timor-Leste mismo. May pera naman kasi yan May pera. Siyempre, yan. May panggastos siya ng pambayad. Sigurado, ang mahal ng singil ng mga abogado niyan doon sa Timor-Leste. Kasi siyempre, alam ng mga abogado sa Timor-Leste na mayaman yan, maraming negosyo yan, dating congressman yan. Pero, ang magagawa na lang talaga dyan ng mga abogado niya doon, yung legal team niya, i-delay. Pero hindi naman hindi natatagal yan. Pwede lang nilang i-delay kasi dadaan nga sa prosesong legal.
Unang-una, ano ang prosesong legal niyan? Ipipresent yan sa korte. Ipipresent yan sa korte doon sa Estimor. Bakit? Bakit kailangan pang ipresent sa korte? Kasi siyempre nag-aresto ka ng isang tao doon sa Estimor. Kahit padayuhan yung inaresto mo, kailangan pa rin i-question ang legality ng pagkakaaresto. So siyempre may abogado yan si Tebes, ki-questionin nila yung pagkakaaresto kay Tebes. Ang mga abogado niya doon sa Estimor ang hahawak ng kaso niyan. Pero hindi naman yan hindi naman siya lilitisin doon sa Estimor. Tatanungin lang sa korte yung legality ng pagkakaaresto niya. Pag sinabi ng Estimor court, pag sinabing legal yung pagkakaaresto, pwede na itong i-process para i-extradite o kaya i-deport. Yon, gagawin na yung mga papeles at dokumento. Dumadaan po talaga kasi sa prosesong legal yan. Anyway, ang sigurado dyan, kahit paanong gawin ng mga abogado ni Tebes doon sa Timor-Leste, kahit pa ilang lawyer ang mayroon siya doon sa Timor-Leste, kahit marami pa siyang pera, kahit malakas pa ang koneksyon niya sa gobyerno ng Timor-Leste, hindi na po yan tatagal. Dadalhin na yan dito sa Pilipinas. Yan po ang malinaw niyan. Kaya lang, dumadaan nga po kasi sa due process. Yan po ang dumadaan po sa prosesong legal. Ganyan po talaga. Ganyan po. Actually, ano po ito? Ganyang, actually talaga, alam nyo po, ano ang nakikita natin dito? Kapag talaga mayroon kang pera, kapag mayroon kang pambayad sa mga abogado, kaya mong i-exhaust o gamitin ang lahat ng remedies. Lahat ng mga legal na remedies magagawa mo. Yan ang kawawa naman ang mga mahihirap. Yung mga mahihirap hindi ma-avail yan. Dito sa Pilipinas, pag mahirap ka, wala na. Pus na, hindi mo na magagawa yung mga legal remedies, mga due process na yan. Bakit? Kasi wala kang abogadong magtatanggol sa'yo. Ibibigay sa'yo PAW. Tapos yung PAW pa, pagod na rin sa mga kasong hawak niya, ang dami na, hindi na masyadong nag-aabala yung PAW. Kaya ganyan mga kabunyog. So okay, magandang araw sa inyong lahat. Yan po ang nangyari doon po sa Timor-Leste, sa likod ng pag-aresto kay Tebes. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.